ang katuruan tungkol sa pagpapakumbaba. Mateo 23:1 hanggang 39. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga ito. Pawang pakitang tawang kanilang magagawa. Nilalapara nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Tinulugsan ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga biyuda at ang mga idinadahilan ninyo'y ang pagdarasal ng mahahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang mga karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninuman ang templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninuman ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa.
mga bulag. Alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag nanumpa ang sinuman sa na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nagbibigay kayo ng 10 bahagi ng mga maliliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda at linga. Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na Pariseo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyang kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Paparusahan ang mga mapagkunwari. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami makikiisa sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga pumaslang sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno. Mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. Kaya nga, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga matatalinong tao at mga tagapagturo. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa mga bayan-bayan. Kaya nga paparusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Barakias. Pinaslang ninyo si Zacarias sa pagitan ng templo at ng dambanang sunugan ng mga handog. Tandaan ninyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na iyon ay babagsak sa salin lahing ito. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta
at binabato ang mga isinusugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kukupin ang inyong mga anak, kung papaano tinitipon ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit ayaw ninyo. Kaya't ang inyong templo ay iiwan na lubusang pinabayaan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. A warning against hypocrisy. Matthew 23 verses 1 to 39. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must be careful to do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. They tie up heavy, cumbersome loads and put them on other people's shoulder, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Everything they do is done for the people to see. They make their phylacteries wide and tassels on their garments long. They love the place of honor at the banquets and most important seats in the synagogues. They love to be greeted with respect in the marketplaces and to be called rabbi by others. But you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers. And do not call anyone on earth Father, for you have one Father, and he is in heaven. Nor are you be called instructors, for you have one instructor, the Messiah. The greatest among you will be your servant. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. 7 woes on the teachers of the law and the Pharisees. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. You yourselves do not enter, nor will let those enter who are trying to. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and we have succeeded. You make them twice as much child of hell as you are. Woe to you, blind guides! You say, if anyone swears by the temple, it means nothing. But anyone who swears by the gold of the temple is bound for that oath. You blind fools! Which is greater, the gold or the temple that makes the gold sacred? You also say, if anyone swears by the altar, it means nothing. But anyone who swears by the gift on the altar is bound by that oath. You blind men, which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? Therefore, anyone who swears by the altar swears by it and by everything on it. And anyone who swears by the temple swears by it and by the one who dwells in it. And anyone who swears by heaven swears by the God's throne and by the one who sits on it. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites!
You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law: justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. The blind guides you strain out a knot, but swallow a camel. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blind Pharisee, first clean the inside of the cup dish, and then the outside also will be clean. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of bones of the dead and everything unclean. And the same way, on the outside you appear to people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You build tombs of the prophets and decorate the graves of the righteous. And you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would not have taken part in them, in shedding the blood of the prophets. So you testify against yourselves that you are descendants of those who murdered the prophets. Go ahead, then complete what your ancestors started. You snakes, you brood of vipers, how will you escape being condemned to hell? Therefore I am sending you prophets and sages and teachers. Some of them you will kill and crucify. Others you will flog and in your synagogues and pursue from town to town. And so upon you will come all the righteous blood that they have been shed on earth, from the blood of the righteous Abel to the blood of Zachariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Truly I tell you, all this will come on this generation. O Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers the chicks under her wings, and you were not willing. Look, your house is left to you desolate, for I tell you, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord.